Dear Dr. Love, tawagin niyo po ako sa pangalang Jenny mula po ako sa lalawigan ng Tarlac. Masugid niyo rin po akong tagapakinig at isa po ang programa niyo sa naituro sa akin ng papa ko bilang stress reliever. Napapatawan niyo po kaming mag-ama at sabay din po kaming natututo sa inyong mga payo. Dr. Love, napasulat po ako sa inyo para sana isang guni ang aking pagkalito. 30 years old na po ako at kasalukuyang may anak na 5 months old. Meron din po akong kinakasama, Dr. Love. Noon pa man, bago ko magkaanak, pangarap ko na po talagang maikasal. Nung nabuntis naman po ako, nangako ang kinakasama ko na pakakasalan ako. Kaya nga lamang po, hindi namin inaasahan kung gaano kabigat ang gastos kapag nagbuntis at nanganak. Kaya hindi po natuloy. Ngayong kasama na namin si baby, siyempre, mas magastos po. Pero ayokong isuko ang pangarap na maikasal. Alam po ng kinakasama ko yan. Hindi naman po ako makadaing sa mga magulang ko dahil alam ko naman po ang sasabihin nila na dapat bago po ako nagpabuntis ay nag-isip-isip muna ako. Totoo naman po, nagkamali ako. Kaya nga lamang po ay narito na ito. Maayos naman po kami at nairaraos ko ang pagiging breadwinner at ang pagkakaroon ng baby. Kaya lang po talagang doble kayod ako ngayon. Nitong nakaraan po, nagulat ako at niyaya ako ng kinakasama ko sa City Hall. Yun po pala ay nag-apply siya para ikasal kami. Nalakad niya rin po pala ang Senomar namin nang hindi ko alam. Napa-absent nga po ako bigla sa work sa ginawa niya. Nakaschedule na po ngayon ang aming seminar at may schedule na rin ang aming kasal. Kaya nga lamang po, Dr. Love, bigla naman akong nakaramdam ng lungkot. Bakit po kaya hindi ako masaya? Gayong pangarap ko naman po ito. Nung pangarap ko na para sa akin lang, ngayon pangarap ko para sa anak ko, para maging lehitimo siya. Hindi gaya ng sinasabi ng iba na putok sa buhok. Hindi ko po maintindihan ang lungkot na nararamdaman ko. Iniisip ko po dahil ba ito para bang minamadali. Dahil ba nakulitan lang ang lalaking kinakasama ko? Napilitan kaya siya? Isa pa pong kinalulungkot ko, ikakasal ako ng nakamaong pants lang at t-shirt na puti. Hindi naman po sa naghahangad ako ng marangya o anuman. Kumbaga, gusto ko lamang sana na once in a lifetime mangyayari sa akin, nakapaghanda at maayos naman sana ako. Kaya nga lang, madalian, mukhang malabo pong mangyari. Dr. Love, alam ko pong hindi ganong kabigat ang problema ko. Hindi gaya ng mga nasulat po sa inyo, pero isa po ito sa mga bumabagabag sa akin. Ang tanong na, ako lang ba ang ikakasal na hindi excited at hindi masaya? Pagiging makasarili po ba ito? Minsan nga po pala ay tinatanong ko ang partner ko, bakit sa 5 taon namin, ngayon niya naisip magpakasal dahil ba may anak na kami? Nasa isip ko kasi, Dr. Love, kaya niya lang ako pakakasalan dahil sa bata. Kasi nung kami lang naman, 2, lagi niyang iniiwasan ang usapan na yon. Ang sagot niya po ay para sa aming pamilya. Para bang ang sakit naman kasi sa akin, kung dahil lang naanakan ako, kaya ako pakakasalan. Ang sabi ng mga kapatid ko at mga kaibigan ko, OA lang daw ako. Hindi naman daw ito issue sa panahon na ngayon
Kung tutuusin nga raw ay hindi na raw uso ang kasal ngayon. Pero sa akin po kasi ay malaking bagay ito. Ang kasal nga po pala ay sa West. W-E-S-T. West ang kasal. Maraming salamat. Dr. Love, gumagalang Jenny. Maraming salamat, Jenny. Natutuwa naman ako at inilatag mo yung iyong problema. Pero ma-correct lang kita, ha? Kasi kung pababayaan ko na mali, ano pang silbi ko sa buhay, di ba? Wala po, Jenny, ng Tarlac ba si Jenny? Jenny, wala pong ikinakasal sa West. Wala rin kinakasal sa North, sa East, at saka sa South. Ang kasal po, either sa simbahan o sa huwes. Ibig sabihin, judge or mayor. Kasi kaya ko ikinorect. Baka kasi pinapasok mo yung bagay na kasal nang hindi mo nalalaman ang kahalagahan. So ipaliliwanag ko sa iyo. At ako'y gulong-gulo sa buhay mo, Jenny. Tama ang sabi ng mga kaibigan mo, ang OA mo. Nung hindi ka pinakakasalan, pumayag ka na mag-live-in kayo kahit walang kasal. Nung nagyayaya kang magpakasal, hindi pa handa ang boyfriend mo, ang ka-live-in mo, sa kasal. Kasi pinag-aaralan yan. Hindi yung parang gusto mo lang naisip mong kumain ng ensaymada. Pupunta ka sa tindahan at bibili ka ng ensaymada, kakainin mo. Hindi ganun ang kasal. Kasal kasi is a commitment. It is a perpetual commitment dito sa ating bansa. Either kasal sa huwes, sa mayor, o sa judge. Or kasal sa simbahan. It is a perpetual commitment dahil ang kasal dito sa Pilipinas ay binibigyan ng pagpapahalaga. Wala tayong diborsyo dito sa Pilipinas. Okay? So mahalaga ang kasal. Nung hindi ka inaalok ng kasal, ikaw ang nagpupumiglas at gusto mo makasal ka. Ngayong inayos na ng kalivin mo ang lahat ng dokumento, mga papeles, para makasal siya sa iyo, nag-iinarte ka naman kung anong kaartehan ang iniisip mo sa katawan mo. Saan lalagay naman yung kinakasama mo? Una, kung ano-anong mga katwiran kasi ang iniisip mo, baka naman ikaw anong tawag dyan, Mike, yung mga nanganganak, meron silang tawag dyan, yung biglang postpartum, baka postpartum signs yan na walang kakwenta-kwentang bagay binibigyan mo ng napakalaking problema. Kaya sabi ng mga kaibigan mo, OA ka. Una, ipagpasalamat mo doon sa iyong boyfriend, sa iyong ka-live-in, na pakakasalan ka niya. At alam niya ang pinapasok mo. Kaya nga, yung efforts niya na kumuha ng Senomar, a-attend pa kayo ng mga seminar ninyo para malaman nyo kung paano mapagtitibay ang inyong kasal, paano kayo magsasama bilang mag-asawa. Mahalaga ang pagpapakasal sapagkat sa isang babae lalo na, ibinibigay ng mapapangasawa mo ang kanyang pangalan sa iyo. Binibigyan ka ng pagpapahalaga at itinataas ang dignidad ng pagkababae mo. Kaya kanya pinakakasalan. Hindi ka lang ka-live-in. Hindi ka lang nakikipagbahay-bahayan sa kanya na libre ang sex sa gabi kahit hindi ka kasal.
This time, binibigyan kanya ng pagpapahalaga. Kaya nagpapakasal siya sa iyo. Gusto niyang bumuo ng isang pamilya kasama mo. Ang kasal sa huwes ay valido sa mata ng ating batas. Valido ang kasal sa huwes. Ang lahat ng mga benepisyo na makukuha mo bilang asawa ay entitled ka dyan. Ang kasal sa huwes ay it holds water, sabi nga, no? Maipaglalaban mo yan at maipagmamalaki mo. Pero dapat mong unawain na ang kasal sa simbahan ay valido din tulad ng kasal ng huwes. Kasi ang mga pari na nagkakasal sa simbahan ay lisensyado para magkasal. And aside from that, ang kasal sa simbahan ay isang sakramento. Anong sakramento? Sakramento ay bagay na dinadaluyan ng biyaya ng Diyos. Ang sakramento. Now, ang sabi mo, gusto mo sanang magpakasal nang ikaw ay nakasuot ng trahe de boda. Parang hindi gustong magpakasal kung ikaw ay nakasuot lamang ng maong at ng puting t-shirt. Di ba? Well, kung kaya mong magsuot ng trahe de boda sa kasal sa huwes, pwede naman. Pero hindi nakukuha sa ganda ng trahe de boda ang sincerity ng kasal. Ang kagandahan ng kasal at ang katibayan ng kasal ay nakukuha sa pagkakaunawa mo kung ano ang kasal. Maraming kinakasal diyan ng mga nakasuot ng magagandang damit na, gawa ni na Rene Salud. Gawa ng mga si Rojo, di ba? Pero nagkakahiwalay. Kasi hindi yung damit na isinusuot, yung pagkakaunawa mo doon sa pinapasok mo. So it doesn't matter. Kung gusto mo talaga na ikaw ay makasal, okay, nang nakasuot ng trahe de boda at naglalakad sa mahabang aisle papunta sa altar ng simbahan, pumunta ka sa sa Manila Cathedral, ang haba ng aisle niyan. Pero kung gusto mo ng magarbong kasal, gagastos ka. Gagastusan mo pag magarbong kasal. Gusto mo, si Dulce pa ang kumanta sa'yo. Gusto mo si Gary Valenciano ang kumakanta sa kasal mo. Gagastos ka. Gusto mo mga bulaklak, mga fresh flowers galing sa Bangkok, Thailand. Gagastos ka. Gusto mo ang tutugtog sa iyong kasal Philippine Philharmonic Orchestra. Gagastos ka. Gusto mo magkasal sa iyo obispo. Gagastos ka. Pero pwede kang ikasal sa simbahan ng walang gastos. Alam mo ba yon? Just be honest. Sabihin mo lang sa Father, kami po ay Katoliko, pero talagang wala po kaming pera. Gusto lang po naming matanggap ang sakramento ng matrimonyo. And I tell you, hindi ka tatanggihan ng pare. Yun nga lang, hindi ka na magdadamit ng trahe de boda. Wala ng mga magaganda at mababangong bulaklak. Wala ka ng entourage. Wala ng ring bearer. Wala ng Bible bearer. Wala ng flower girl. Wala ng mga abay-abay. Wala ng 36 na set ng ninong at ninang. Kasi hindi diyan nakukuha ang sanctity ng kasal sa simbahan. Pwede kang magpakasal ng malinis lang ang damit mong suot na kulay puti. Tanda ng kalinisan mo.
ng kayo lang nung pare at saka ng ninong o ng ninang at yung pakakasalan mo. Matatapos ang kasal. Pero yung iba kasi, ang gusto, ikasal ng maganda, pero gusto libre. Walang bayad. Paano naman ang simbahan? Magbabayad ng kuryente ang simbahan. Gusto mo may air condition pa yung simbahan, pero ayaw mo magbayad. So kung gusto mo yung simple, pwede naman. Huwag ka lang demanding. Pero ang mahalaga sa iyo, Jenny, unawain mo ang iyong asawa, ang kalibin mo, na gusto kanyang itaas ang dignidad ng iyong pagkababae at maging proud ka na ikaw ay matawag na misis. Dahil mahal ka niya at gusto niyang bumuo ng isang pamilya, kasama ka. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.